Bukod nga sa puto, isa rin tong biko sa paborito kong kakanin. First time ko nga lang din gumawa nito at hindi ko nga ina-expect na sobrang dali lang nitong gawin. Isa pa man din tong biko sa kilalang kakanin dito sa Pilipinas. At bukod nga sa napakadali lang nitong gawin, kunti lang din yung mga ingredients na gagamitin. So speaking of, paano nga ba to gawin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First step, sa isang malalim na pan, maglalagay tayo ng 3 cups coconut milk or gata. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng asin. Sunod naman natin itong ilalagay sa kalan at papakuluan. Mas maganda po sana kung gagamit tayo ng fresh na gata. Makakabili tayo nito sa mga palengke, pero kung wala naman ng time at meron naman kayong ready-made na coconut milk dyan, pwede naman na yun na lang yung gamitin. Once na kumulo na pala yung gata, sunod naman nating ilalagay yung 2 cups glutinous rice or malagkit. Bago pala natin ito ilagay, make sure na nahugasan natin ito. Haluin lang natin ito at pagka naluto na yung malagkit o pag napansin nyong na-absorb na ng malagkit yung gata, sunod naman tayong maglalagay ng 1/2 cup ng puting asukal. At habang niluluto pala natin ito, make sure na halo lang tayo ng halo. At pagka okay na tong ating malagkit at habang mainit pa nga, i-transfer na agad natin ito sa isang pan. Naglagay lang din pala ako dito ng dahon ng saging. Kung wala naman po kayong dahon ng saging, pwede naman po sigurong gumamit na lang ng aluminum foil. At pagka nailagay na at naayos na yung ating malagkit, itaktak lang natin ito at iset aside muna. Sunod naman tayong gagawa ng ating pang toppings o yung latik kung tawagin. Sa isang pot, maglalagay tayo ng 2 cups coconut milk or gata. Gagamit din tayo ng 1 cup brown sugar. Pwede nyo po itong dagdagan or bawasan, depende po iyon sa inyong panlasa. Sunod naman natin itong ilalagay sa kalan. I-switch ang apoy, medium heat to low heat. Papakuluan natin ito hanggang sa maging ganito na yung texture or consistency ng ating pang toppings. At ito na po yung tinatawag nating latik. At habang mainit pa nga, ilagay na rin natin ito sa ating malagkit. At pagka nalagyan na nga ng toppings o latik, sunod na rin natin itong i-bake. Ilagay lang natin ito sa ating preheated oven. At i-bake natin ito for 50 minutes at 160 degrees Celsius. And after 50 minutes, naluto na rin itong ating biko. Abay, sobrang bango nito mga mare. Mas okay nga sana kung iluluto ito sa uling. At dahil nga wala kaming ganong lutuan dito sa bahay, ay binake ko na lang ito. Bago pala natin ito i-unmold o hiwain, make sure na palamigin lang muna natin ito ng konti. At ayan na nga, pwede na rin natin itong tikman. Alam ko na karamihan sa mga Pinoy ay paborito itong biko. Paano ba naman kasi pagkasarap-sarap? Pwede nga tong partneran ng mainit na kape. Perfect na pang almusal at pati pang merienda.